ang masumpungan natin ang Panginoon ay nagdadala ng awitin sa Kanya. Di ba si Maria, nung pinahayag po ni Elizabeth na siya pinagpala, umawit agad ito si Maria. Di ba? Umawit siya, yung kanyang Magnificat, yung kanyang awitin. At maging itong si Zacarias, nung pinanak si Juan Bautista, nung pinahayag niya rin naman na tungkol kay Jesus, umawit siya sa Panginoon. And ang unang awitin bago ang kapanganakan ng Panginoon, ang ating tatalakay ngayong umagang ito. Kaya ko sinimulan sa awitin. Sa Lucas chapter 2 verse 11 to 14. Babasahin ko po ang talata, and I want you to listen very carefully sa salita ng Panginoon. Sabi niya, Lucas 2:11 to 14. Pakinggan niyo po. Isinilang sa inyo ngayon sa bahay ni David ang tagapagligtas, ang Kristong Panginoon. Ito ang inyong palatandaan. Matatagpuan niyo ang isang sanggol na nababalot ng lampin at nakahiga sa isang sabsaban. Biglang lumitaw kasama ng anghel ang isang malaking hukbo ng mga anghel sa kalangitan. Sila'y nagpupuri sa Diyos at umaawit. Papuri sa Diyos sa kaitaasan at sa lupa ay kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Yan. Ang awit pong ito ay awit ng hukbo ng mga anghel. Naalala ko po nung ako'y bata pa, ang paborito kong pag-araw kapanahon ng Pasko ay yun pong tinatawag nating caroling. Naranasan nyo ba mag-caroling? Nung bata pa ako, yun po yung parang pag isa sa mga inaabangan ko pag Pasko yung magangaroling na kami ng mga kakalaro ko. Magbabahay-bahay kami, may dala kaming tansyang pinitpit at nilagay sa alambre at ginagawang marakas. Meron kaming dalang tambol na lata ng gatas, tapos binuta sa ilalim, nilagyan ng plastic sa ibabaw, nilagyan ng goma, tambol na yun. Kaya magbabahay-bahay ka na at kakanta ka ng sa may bahay, ang aming bati, di ba? Naranasan nyo ba yun? Na kayo ay nangaroling ng bata pa. Ngayon parang hindi na po uso ngayon yung caroling. Ang caroling ngayon, iba na eh. Meron ng karaoke. Ang caroling ngayon, iba na yung mga bata sumasayaw na sa harapan ng mga bahay. Iba na yung caroling ngayon. Pero nung panahon kong nagka-caroling, ganun po yung ginagawa namin. Gagawa ka ng improvised instrument at mga bahay-bahay at kakanta ka ng Pasko na naman, no, sa may bahay. Eventually, ang inaasahan namin noon, naasahan ko noon ay kakanta para magkaroon ng pera. That's the idea, di ba? Kaya ako magkakaroling, hindi para magpuri sa Diyos. Kaya ako magkakaroling kasi I want to have to gain money. Yun po yung purpose nung pag-awit ng Pamasko during that time ng aking kabataan. Pero as I grew up, itong mga panahon na ito, bilang mananampalataya, lalo na aking maging mananampalataya ng Panginoon, yung diwa ng pag-awit sa Panginoon ay nagkaroon ng mas malalim na dahilan. No? Hindi lang umawit ng kantang papuri, kundi talagang from my heart, from my whole being, ay nagpupuri ako sa Diyos. And we believe na ang utos nga ng Panginoon, love God with all your heart, with all your soul, with all your strength. And even sa ginagawa natin, kumakain ka, tumiinom, di ba? Sabi ng banal na kasulatan, dapat tayo ay ginagawa natin sa kaluguran ng Panginoon. Kaya even with our song, natutunan ko na dapat yung ating pag-awit sa Panginoon ay talagang mula sa puso natin. Nagbibigay tayo ng mataas na paggalang, papuri at pagkilala sa kapangyarihan ng ating Diyos. Kaya iba na po ang caroling sa akin ngayon. Ano po? Sa akin sa akin personally ay mas pinapayo ko kung kaya aawit sa Panginoon, umawit tayo ng papuri sa Kanya, and let us encourage others to sing praises to God, no? Anayahan natin silang magpuri sa Diyos. Yun po yung magandang gawin natin sa panahon ng Kapaskuhan. Dito po sa binasa natin talata, ito po ay pagkakataon na kung saan ang anghel ng Panginoon ay nagsalita at nagbalita sa mga pastol. Di ba? Alam natin yung kwento na yan eh. Pero nung pagkatapos niyang sabihin na kung ano yung kanyang magandang balita, magdudulot ng malaking kagalakan tungkol sa isinilang na sanggol sa bahay ni David, ang Kristong Panginoon, sabi niya, pagkatapos noon ay lumitaw bigla, no, ang hukbo ng mga anghel
Ibig sabihin, marami ito, no? Maraming mga anghel sa kalangitan. At ito yung naranasan, nakita ng mga pastol doon sa parang, no? At sabi nung talata, sila'y nagpupuri sa Diyos at umaawit. Yung mga anghel sa kalangitan, ito yung unang caroling. Ito yung unang papuring awit sa kapanganakan ng ating Panginoon. Sabi dito, ang unang umawit sa kapanganakan ng Panginoon ay mga anghel sa kalangitan. At ang kanilang awit, Gloria in excelsis Deo. Papuri sa Diyos sa kaitaasan. Glory to God in the highest. Ang kanilang papuri, kahit sila po ay nando sa kalangitan, ang sinasabi nila, papuri sa Diyos sa kaitaasan. Yung pinakamataas na papuri, marangal na papuri na pagkilala ay binibigay nila sa Diyos. Ibig sabihin, when Jesus Christ came, when Jesus Christ was born, yung kanyang kapanganakan ay nagbigay ng mataas na pagpupuri, pagkilala sa kataas-taasang Diyos, sa makapangyarihang Diyos during the birth of our Lord Jesus Christ. Kaya ano sabi ng mga anghel? Glory to God in the highest. Ang araw ng Pasko, tandaan po natin ito mga kapatid, ay araw na kung saan dapat nating ibigay ang pinakamataas na papuri sa ating Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kung meron man tayong dapat gawin ngayon, mamayang gabi sa atin pong Noche Buena, o kung wala man ay sa inyong pagdiriwang ng Pasko, tandaan po natin ito. Give God the highest praises, the highest honor, all the glory, ibigay natin sa ating Panginoon. Alam ko, meron tayong mga pagdiriwang. Nakakalungkot mang isipin, minsan Christmas party ng mga Kristiyano, ang ginagawa ay nagbibidyoke at iba-iba ang kinakanta, sa ibang mga makamundong awit ang kinakanta, di ba? Kaya sasabihin na kami pinagse-celebrate ng Christmas. Nagse-celebrate ng Christmas pero iba ang ginagawa at hindi nakalulugod sa Panginoon. When we say celebrating Christmas, the birth of Jesus Christ, ibigay po natin sa Kanya ang pinakamataas na papuri. Whatever we will do tonight, today, and tomorrow, as we celebrate the birth of our Lord Jesus Christ, tiyakin natin na ito'y magbibigay ng pinakamataas na papuri sa ating Diyos na makapangyarihan sa lahat. Because Jesus was born, the King, the Christ, the Lord, the Savior, the mighty God. Kung umattend kayo ng ating masimbang gabi, He is our comfort, He is our hope, He is our Redeemer, He is our intent listener, He is our security, He is our trustworthy God. Ano po? He is our mighty God. Tandaan natin, and He is the one who affirms our salvation, our faith. Kaya papurihin natin ng Panginoon, sambahin po natin Siya sa araw po ng Kapaskuhan. Ito maganda. Sa pagpuri ng mga anghel, sabi niya, at sa lupa ay kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Kung sa Diyos ay papuri, listen, sa Diyos ay papuri sa araw ng Kapaskuhan, ang sabi ng mga anghel, sa lupa ay kapayapaan. Ang araw po ng Pasko, mga kapatid, ay hindi araw ng kaguluhan, hindi araw ng kabalisaan, hindi araw ng mga problema. Ang araw ng Pasko ay araw ng kapayapaan sa kalupaan. At bilang mananampalataya, mga kapatid, we must experience that peace from God. Yung kapayapaan ng Diyos, hindi po kapayapaan na bigay ng mundong ito, kapayapaan na talagang kapayapaan ng ating mga puso. Now, whether may pandemya, may COVID, anumang naranasan natin, mayroong kakaramdaman, may wala tayong kabuhayan, anumang naranasan mo ngayon, anumang pinagdaraanan mo ngayon, may the peace of God be with you as you celebrate Christmas. Sabihin nyo nga po sa inyong mga kasama natin ngayong umagang ito, peace be with you. Kasi yun po ang purpose ng Christmas. Magkaroon ka ng kapayapaan sa iyong puso, sa iyong isip, at anumang gumugulo sa isipan mo ngayon, let the peace of Christ be with you. Yun po yung dahilan
ng kanyang kapanganakan. Kaya sabi ng anghel, at sa lupa ay kapayapaan. Sa Diyos papuri, mataas na papuri. Sa atin sa kalupaan, maranasan po natin ang kapayapaan mula sa ating Panginoon. Peace and goodwill, mabuting kalooban. Ibig sabihin mga kapatid, may pagpapala sa pagdating ng ating Panginoon. Yung mabuting kalooban niya ay maranasan mo kapatid. Meron bang ano bang kalagayan mo ngayon? Meron ba tayong problema? Meron bang negative na isipan? May negative na damdamin? Tandaan natin, ang ating Panginoon may kapayapaang bigay sa mga taong kinalulugdan niya. And if you found favor in the Lord bilang mananampalataya niya, tandaan natin ito mga kapatid, mabuting kalooban ang bigay niya sa ating lahat. Maranasan po natin ito sa ating mga buhay. Purihin ang ating Panginoon. Para sa Diyos papuri, para sa iyo, kapayapaan at mabuting kalooban ng ating Diyos ang maranasan mo sa Kapaskuhang ito. Maasa po ako kapatid, ang awit mo sa Panginoon sa araw ng Paskong ito ay awit na kung saan nagbibigay ng pinakamataas na papuri sa Kanya at awitin na magbibigay sa iyo ng kapayapaan at awitin magbibigay sa iyo ng mabuting kalooban. Dahil ang ating Panginoon Kristo ay dumating dahil sa mga bagay na ito. Maasa po ako kapatid, ang araw ng Pasko ay maging mabiyaya sa buhay mo sa araw po na ito. Manalangin po tayo. Aming Diyos, salamat po sa pagkakataon na muli kaming magbulay-bulay ng iyong salita. Naniniwala ako, Panginoon, naglagay ka ng awitin sa aming mga puso. At loobin mo na sa pagdiriwang ng amin ng Kapaskuhan, maibigay nga po namin sa inyo ang pinakamataas na pagpupuri.